Good morning po sa inyo lahat. Isa pang yugto ng ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay ang pag-akit ng tukso. Ang pag-akit ng tukso. Totoo po na masama, nakakapinsala ang kasalanan, di po ba? At ang bintuan patungo sa kasalanan ay ang tukso. Ngayon ba't po marami pa rin ang nahulog sa tukso at marami pa rin nagkakasala? Dato mga minamahal na ang tukso po ay kaakit-akit. Kaya nga marami na biktima, nabibigay halimbawa ng mga bisyo. Alak, sigarilyo, droga, sugat, iba pa. Pati po sexual na immoralidad. Ang babuti at iputingnan bilang larawan, kung paano tinukso ng isang babae sa Kawikaan Kapitulo 7, ng isang mga lalaki. Sabi po roon, ang babae ay pang-akit, mapanlinlang sa masagwang kasuotan. Kilos niya po ay maharot, sinanggaman ng lalaki at pinugpog ng halik. Sabi ng babae na ang kanyang higa ay sinapnan ng makapal, binisikan ng pabangong mira, bukod pa sa alo at mabangong kanela. Sabi niya po sa lalaki din na halika't bigyan daan, damdamin ng isa't isa. Ang magdamag ay ubusin sa paglasap ng ligaya. Siya daw po ay nag-iisa, asawa'y malayo, at pagbilog pa ng buwan ang uwi. At dahil po dito sumunod ang lalaki sa kanya. Nabiktima ang lalaki sa pang-aakit. Kaya huwag tayo magtaka mga minamahal kung tayo ay maakit at maengganyo na magkasala dahil totoo na akit-akit nakaengganyo ang tukso. Di ba tawagin tukso ang tukso kung ito po hindi nakakaakit at nakaengganyo? Ngayon po nawa ay huwag natin kalimutan ang bunga ng paghulog sa tukso at kasalanan. Ayon sa verse 23, sabi po roon, ang lalaking mangmang na nahulog sa pag-akit ng babae ay parang isang bakang kakatayin. Sa patibong nahulog, sa puso nito, ang palaso ay maglagos. Parang isang ibong na pasok sa lambat, at katumbas ng kanyang pagkatukso ay kanyang mismong buhay. Maingat tayo mga minamahal. Ating iwasan, ating labanan, ang tukso at kasalanan. Salamat po.